Dahil sa kagustuhan kong ma-promote agad sa aking pinagyatrabahuan, pumayag ako sa alok ng boss ko ang makipagbuhan sa kanya hanggang sa Dear Ate Vine, ako si Nympha, 29 anyos, at sa loob ng halos 5 taon, buong puso at sipag akong nagtrabaho sa kumpanyang ito. Ang pangarap ko ay umasenso, makatulong sa pamilya, at patunayan na karapat-dapat akong magtagumpay sa sarili kong paraan. Noong nalaman kong may pagkakataon para sa promosyon, dumoble ang aking pagsisikap. Akala ko ang husay at tiyaga ko ang magiging susi, ngunit hindi ko inaasahang darating ako sa isang madilim at mahirap na bahagi ng aking buhay. Isang araw, tinawag ako ng aking boss, si Sir, sa kanyang opisina. Sa simula, akala ko ay tungkol ito sa aking magandang pagganap sa trabaho, ngunit habang nag-uusap kami, bigla niyang binago ang paksa at may ibinunyag siyang mungkahi na gumimbal sa aking buong pagkatao. Sinabi niya na hawak niya ang desisyon kung sino ang mapipili para sa promosyon at may paraan daw para sigurado akong makukuha ko ito. Ang kapalit, ang pakikinig ko sa kanya. Sinabi niyang ito ang magiging sikreto namin at kapag sumunod ako, sigurado ang aking pag-angat. Sa halip na tumanggi o magreklamo, nadala ako ng matinding pagnanais na umasenso. Nabulag ako sa pangakong matagal ko nang inaasam. Sa isip ko noon, ito na ang daan para sa aking pangarap. Sa kabila ng takot, hiya at pag-aalinlangan, pumayag ako. Sa loob ng ilang linggo, 5 beses kaming nagkita at sinunod ko ang lahat ng gusto niya. Sa bawat pagkakataon, pinalalakas niya ang aking loob na ako ang mapipili at sulit ang lahat ng sakripisyong ginagawa ko. Binigyan ko ng halaga ang kanyang salita higit sa aking sariling dangal. Dumating ang araw ng paghahayag ng mga napili para sa promosyon. Puno ng kaba at pag-asa akong naghihintay. Ngunit laking gulat at sakit ng aking damdamin nang basahin ko ang listahan, wala ang pangalan ko. At ang mas masakit, noong mga panahong iyon, wala si Sir sa opisina. Nasa labas siya ng bayan para sa isang lakad ng kumpanya. Parang gumuho ang mundo ko. Napagtanto kong niloko lang pala ako. Ginamit niya ang aking pangarap bilang pain para makuha ang gusto niya. At sa huli wala akong nakuha kundi pait at pagsisisi. Sa sobrang galit at pagkadismaya, unang pumasok sa isip ko ang ipagsigawan sa buong kumpanya ang kanyang ginawa. Gusto kong ipakita sa lahat kung anong klaseng tao siya at ipaalam na dinaya niya ako. Gusto kong gumanti at iparamdam sa kanya ang hirap at kahihiyan na nararamdaman ko. Ngunit habang pinag-iisipan ko ito ng mabuti, napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Kung ibubunyag ko ito, hindi lang siya ang mapapahamak, kundi pati ako. Ang aking dangal, ang aking pangalan, at ang respeto ng mga tao sa akin ay maaaring masira rin. Nalaman ko sa masakit na paraan na ang anumang tagumpay na nakukuha sa maling paraan o sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili ay walang halaga at hindi nagtatagal. Ako ay naging biktima ng pang-aabuso ng kapangyarihan, ngunit ako rin ay nagkamali. Dahil pinili kong tahakin ang daang hindi tama, ang pangarap ko ay naging sanhi ng aking pagkabigo. Ngayon bitbit ko ang karanasang ito bilang isang malaking aral. Natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng tapat na pagsisikap at hindi sa anumang uri ng kasunduan na nakabababa sa ating pagkatao. Ang sakit at pagsisisi ay mananatili, ngunit ito ang magiging paalala sa akin na mula ngayon, igagalang ko ang aking sarili at hinding-hindi na muling ibibigay ang aking dangal kapalit ng anumang pangako. Ang aking kwento ay babala sa lahat. Huwag hayaang tabunan ng pangarap ang tama at mali at huwag kailanman ipagpalit ang sarili para sa anumang posisyon.